This is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025, amounting to more or less 14 billion. Kailangan maging nakakadiri yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. I think unfortunately through the years, that's really what's happened. It's become accepted. Naging katanggap-tanggap siya sa atin lahat. And I think all of us are guilty here. I think and I think that's the first step in if we want to fix this. Kailangan aminin natin na at some level all of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin at some point hinayaan natin na pumayag tayo na naging perception natin or thinking natin na hindi, ganyan talaga. Pag politiko, talagang yayaman yan. Pagka mayor na, talagang yayaman yan. Ganun talaga. Parang naging accepted siya kahit magtanong tayo sa ordinaryong tao, mag-random survey ka, tanungin mo siguro, ang politiko ba yung mayaman? Karamihan sasabihin, oo naging accepted. And I think that's the first step. We have to challenge that thinking, challenge that system, challenge that culture. Basagin natin yun. Ayan nga, basagin ho natin ang pag-iisip na porket politika o politiko, mayaman. Kasi nga mga ka-update, totoo po ang sinasabi ni Mayor Vico patungkol dito sa mga nakawan dyan sa kung saan-saan mang panatigo ng ating bansa. Hindi ho dapat binubulsa ang kaban ng bayan. Mantagin po ninyo yun, mismo siya ang humihingi ng pasensya. Na pati ang sarili niya, nasisisi niya, pati tayo nasisisi dahil nga naging normal ho sa isip ng mga Pilipino na ibinubulsa ang kaban ng bayan. Ganyan ho itong si Mayor Vico Sotto, mga ka-update. Diba? Mantagin po ninyo yun, isa ho siyang kilala sa mga mayor sa buong mundo, mga ka-update, hindi lang po Pilipinas. Kilala ho kasi si Mayor Vico Sotto na tapat anti-corruption. Hindi ho yan nagnanakaw. Kilala ho siya kahit sa Amerika bilang tapat na manggagawa at maglilingkod ng kanyang bayan. Kaya ngayon mga ka-update, inihaharap ho ni Mayor Vico Sotto na dapat wakasan na natin ang korupsyon sa ating bansa. Tapusin ho natin, imbestigahan kaliwat kanan ang mga anomalya. Kasi nga, ang pinakakalaban ng ating bansa mga ka-update ay korupsyon. Mantagin po ninyo yun. Mismong tapat na mayor na ang mismong nagsasalita dyan sa harapan, sa media, na ipinapaliwanag niya, huwag nating inormalize ang nakawan. Ang nakawan dyan sa gobyerno. Kasi nga naman, hindi ho tama yan. Marami hong nadadawit na politiko, dahil sa mga anomalya. Diba? Kahit na hindi na ho natin i-mention, marami ho tayong kilalang politikong nambubulsa ng pera nang hindi naman sa kanila. Ipinalalaklak ho nila sa kanilang pamilya. Ganyan ho ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaliwat kanan ang nakawan. Kaya iniisip ng tao, pag nagbigay ng kaunting tulong itong mayor na to, congressman na to, gobernador na to, akala niya maganda na ho yan. Bibigyan ka ng 1,000. Pero ang ambon niyan galing sa taas, 5,000. 10,000. Ang inaambon ho sa inyo dyan, kakaunti lang ho. 5% lang ho or 10%. Ganyan ho. The most corrupt administration is this 2022 to 2025. Pinakakurap po ang admin natin ngayon. Diretsahan lang ho. Matindi na ho ang nakawan ngayon.
harap-harapan na po. Kaya ho nilang sikmurain yan. Ipakain nila sa pamilya nila ang mga ninanakaw nilang bilyon-bilyon. Tapos tayo naghihirap at nagdudusa. Diba? Pakinggan lang ho natin itong naging pahayag nga ni Mayor Vico Soto sa mga anomalyang nakawan sa gobyerno. The first, again, isa sa unang kailangan gawin, pag-usapan natin. Hot topic now online is yung mga vloggers, social media influencers, content creators na nagfa-flaunt ng wealth nila and then apparently connected pala sila sa isang contractor. Do you think that should be frowned upon? Or at least, should we build a mindset na kapag nakita tayo ng, wow, sobrang yaman, dapat ba may instant instinct na tayong ma-develop na saan muna galing? Hirap kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan, kung pinaghirapan yan. Kung pinaghirapan mo o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Marami nga ho sa mga bago tumakbo, itong mga hindi ho natin lahatin na. May mga mayor, kongresista, kahit sino po kansilor, kahit sino po mga abdita, nagsisimula ho yan sa mahirap katulad ho natin. Pero pagkapasok ko nila dyan sa politika, ano po ang kinalalabasan? Pagkatapos ng termino nila, may magagarang sasakyan, may magagandang bahay, kalat-kalat ang lupa. Ginagawa ho kasi nilang business ang pamumulitika. Ginagawa ho nilang parausan ng kanilang pera etong kaban ng bayan. Diba? Ganyan ho ang katotohanan. Siyempre mga kabdi, marami sa ating mga kababayan ang iniisip na nakakayaman ang pamumulitika o pagpapasok ng paglilingkod sa gobyerno. Mali po tayo ng iniisip. Mababa lang ho ang sahod ng mga kongresista, senador, presidente. Kaya pag yumaman ang kakilala mong hindi naman ganun ang pamumuhay, may mali ho dyan. May mali ho dyan. Ibig sabihin, nagnanakaw ho yan, nambubulsa ho ng pera yan. Ganyan po ang katotohanan mga kabdi. Hindi po dapat natin ginagawang normal ang pagnanakaw ng mga tao dyan sa gobyerno. Diba? Huwag ho natin gawing normal. Hindi ho tama. Dapat sa mga yan, makulong. Makulong habang buhay. Diba? Tapos i-freeze lahat ng kanilang ari-arian para walang mapakinabangan ang kanilang pamilya. Ganun lang ho dapat ang mangyari sa mga malaman, maimbestigahan kung sino-sino ang mga nagnanakaw sa gobyerno ngayon ni Marcos Jr. Of course, as public officials, we have a code of ethics. Ostentatious display of wealth is also not good regardless of the source. Pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor, sila naman nag-post nun online, di ba? So, bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Pero as you mentioned, medyo accepted na nga na instead na i-question kung saan galing to. Yeah, parang tama ka doon. Talagang yun nga I think that's one proof o malakas na ebidensya na yun na naging katanggap-tanggap siya, parang hinahangaan pa natin. I guess everything that's happening now for the better. I think it's all for the better. Papaisip na tayo ngayon, di ba? Pag may nakita na tayo, pinagmamalaki yung travels, luxury cars, nasa yate nagpa-party, gano'n. At least, ngayon, papaisip tayo. Papaisip na tayo. Kasi ako marami naman akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman ganun. Kahit mga siguro pabilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun eh. Without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin even on social media, parang imposible eh. Unless hindi pinaghirapan siguro. And branding it as aspirational. Yun nga. Sabi nga, dati ang usong mga kwento from rags to riches.
Ngayon daw, ang uso ng kwento from rubs to riches. Kaya medyo nakakalungkot. Pero kailangan nga, pansinin natin yung mga ganong kwento, yung mga ganong pagkakataon. Gawin natin siyang hindi normal at gawin natin siyang hindi nakaka-inspire. O diba, wag ho nating gawing normal at wag nating gawing nakaka-inspire ang pagnanakaw ng mga politician na kilala ho natin. Lalo na, katulad na lamang na sinabi natin mga kapatid, kung alam mo ang totoong buhay ng taong yan, tapos biglang yumaman, kumalat ang bahay, lupa, ari-arian, isa lang nga ho ang ibig sabihin yan. Nagnanakaw ho yan. Kaya ngayon sa mga taong natamaan dyan, lalo na sa mga senador, sa kongresista, kontraktor, yung mga alagad ni Tambaluslos, mahiya naman kayo sa bayan. Napapakain nyo yung pamilya nyo na galing sa nakaw. Isunod naman po natin etong naging pahayag ni Mayor Isko kung saan ipinakita niya po ang resibo ng 40 billion na budget o pondo sa flood control project bago siya lumuklok bilang mayor sa Manila. Ayun ho, simulan na rin ho natin. This is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025. Amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them, and they are also being investigated by the Office of the President. Mantakin ho ninyo, 14 billion budget, pero wala hong nakumpleto. Accredited na, completed po yung nakasulat. Pero saan na naman po napunta mga ka-update? Sa bulsa ng mga politikong nagnanakaw. Diba? Kahiya-hiya ho ang nangyayari sa lungsod ngayon ni Mayor Isko bago siya lumuklok. Yan po ang hindi alam ng kanyang nasasakupan dyan. Ganyan kalaki ang pondo, 14 billion. 14 billion pesos, tapos saan napunta? Wala. Bayad ka ng bayad ng tax, pero walang napupuntahan. Diba? Nakakapandiri ho yung mga magnanakaw na yan, yung mga corrupt politician na yan. Matinding karma ho ang naghihintay sa inyo. Totoo ho yan. Diba? Nakakapandiri ho kayo. Maawa naman kayo sa inyong nasasakupan. Maawa naman kayo sa taong bayan na naghihirap. Araw-araw sila nagtatrabaho. Pag umulan, sila ang nakakaawa. Bumaba, samantalang kayo. Saan sa ang bansa kayo nakakapunta? May mga magagara kayo sa sakyan, pero yung taong bayan, hindi nyo iniisip. Hindi nyo iniisip ang kapakanan nila. Diba? Ganyan po yung mga taong walang puso. Gusto lang ho nila kapangyarihan at pera. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Per district?
dinala. District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Yun ay nakaraan. Ngayon may bago pa. 112 new ongoing projects without permit, without paying regulatory fees for the local government of Manila. Particularly contractor's tax. Pag ordinaryong tao nag-a-apply ng demolition permit, pag ordinaryong tao nagpursigi makaipon, papaayos ang bahay, kumukuha ng building permit, and they pay regulatory fees like what you call contractor's tax under the Manila Tax Ordinance. These are ongoing. We'll send you a copy of this. And yung mga binanggit ni Pangulo na mga kumpanyang paborito, nandito rin. Kayo na ang humusga. Konti-konti lang po ito. Random. 145 million, 97 million, 140 million, 94 million, 80 million, 142 million, 141 million. Kadikit-dikit pa yung numero. 141 million. GLC ulit. Ang daming GLC. 141 million, 94 million, 94 million, 140 million, 142 million. Mukhang paborito nila yung 140 million. Kasi tinitingnan ko lang naman random lang. So this is ongoing. And we continue to investigate. Now, hopefully, after today, they will learn a very good lesson. As I have said before, again and again, welcome kayo magnegosyo sa Maynila. We welcome development in Manila. Immaterial of political color, as long as you follow simple procedure. Ang masakit yung pagka-ordinaryong tao, hirap na hirap kumuha ng permit sa Maynila o sa local government. Pero pagka malalaking kumpanya, parang binabaliwala nila ang pamalang sila. So, we are investigating that. Yes, Sian. Last question from Sure. So, right now pa lang po, Yorme, sino ang tingin nyo dapat sisihin sa pagbaha sa Maynila? Well, as far as ayokong pangunahan ng Pangulo sa investigasyon na ginagawa. I think they have more resources
to tell the people who is liable or not, who've done projects properly o baka meron ding guni-guni. If I may borrow the words of the President. No? But first things first, yung para muna sa aming mga taga-Maynila. Mauna muna ang taong bayan. Nagagamit ang building na iyon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng komunidad sa Santa Cruz. Biglang nawala, napagkaitan ang mga taga-Maynila. That is my obligation. Hopefully, someday, somehow, magkaalaman din kung sino ang mga taong may kapabayaan. For now, it's very clear from your city government of Manila that there is liability on the part of the contractor. There are hundreds more, or a little over and under 100 contractors doing infrastructure projects from the national government. Of course, we'll go after them. The same banana. Unless they follow the local government code, provision of it, and other existing laws like the National Building Code and other ordinances, local laws of the City of Manila. Now, gusto ba namin silang sampahan lang ng kaso? Hindi po. Kaya lang, parang gusto nilang parang siguro nasanay silang walang umahabol sa kanila. Ngayon, I think they should learn their lesson very well. Welcome silang kumuha ng permiso sa Maynila at magbayad ng obligasyon sa siyudad ng Maynila. We will welcome them, each and every one of them, if they follow procedure. Sir, good morning po. Kanila sa Monica from TV5. Just going back to sa Chelsea Construction, ano po ba supposedly yung itatayo nila doon sa Centro Comunidad de Santa Cruz. Multipurpose daw. Multipurpose hall. But sir, sino po yung nag-approve? DPWH. Without budget. Why? Because this type of projects is one of those under FLR for later release. Para sa mabilis na pangunawa ng ating mga manunod, this project is subject to approval of the office of the President. In the absence of such, it should not be done. Sir, itong Chelsea, meron din silang flood control project po. Meron din. Marami rin. Ano po yung mga district po itong halo-halo. kompleto na po? Bibigay ko sa iyo mamaya yung kopya. Pero sir, sino po yung nakikita yung local official po na most likely involved or may awareness about this flood control project and ito rin po yung sa pag-demolish na wala namang kaukulang permit? Yes, we are now investigating also other local government official of the past. Because it was started May 2022, immediately after the election. I assume July 1. Sir, dun sa Chelsea, sorry. Dun sa Chelsea, yung kanilang flood control po dito so far in your observation, are they working or hindi sila usable at all? Well, I don't have to be an engineer or kahit sino man taga Maynila, hindi kailangan maging ininyero or mathematician. 14 billion worth of flood control project, o baha pa rin naman. So, isa lang ibig sabihin.
hindi effective. Now, again, if I may borrow the words of the President, palpak. Baha pa rin. So sir, safe to say that GLC is one of the top contractors po na gumawa ng flood control here in City of Manila. As per records. Edward's po sa People's today. Doon sa civil case na isasaktan nyo sa contractor, mag-claim kayo ng damage. Of course. Magkano? So far, 10 million. Pero, mas gusto kong gawin nila ulit yun. Kung sakaling sila'y mapatunayang may sala. I don't want to be ahead of myself. They are now accused. If they are guilty, then I will let the court decide on the matter. But we have a solid case. We have solid evidences. And it's available, and it will be furnished. We will furnish the respective the office of the city prosecutor's office today. Kung sakali po sir na makakuha silang permit o mag-proceed sila kuha ng permit, maitutuloy ba yung proyekto? We'll cross the bridge when we get there. Any questions? Ito lately, last week, talagang nagkaipin yung bakbakan ng Joel. May pang growth para yung ako kung term na pagkasik ko Saka na yun. Political lang yun. Today is what we are after is to fulfill our obligation. Tupdin namin ang aming obligasyon sa taong bayan. Pasilidad ng taong bayan, obligasyon ko itong proteksyonan. At kung kinakailangan maibalik o maituloy, then we'll cross the bridge when we get there. But today is about the grave violation of a corporation doing projects from the national government. And today, the start of new beginning, that showing to all contractors that we really mean business and we wanted to put a dot on everything today. If they will not comply, all those mentioned in the records, they will suffer the same thing what GLC Construction and Supply Company will suffer. And walang holy cow. Tuloy-tuloy na to, Pat. Now, I hope they are watching. There is time for redemption. Do we need projects in Manila? Yes, of course. Ang tanong ba'y makabubuti sa tao? Pag makabubuti sa tao, Pat, will support. The way we did with Congressman Cheng and Congressman Maceda. So, gano'n lang kasimple ito. Protection of public interest. Doon muna kami today. Yung politika lang yan. Natin pag-iintindi niya. Ngayon, bakit may sinimulan mo sa mga LGU, ay open na sa buong LGU sa buong Pilipinas na any project dapat dumaan sa permito, paalam man lang. Elementary courtesy, hindi nangyayari yan dahil siya yung mga proponent, mga office. Actually, it's not even a courtesy if I may put that in right perspective. It's more on following the rules and regulations as stated by the law. So, alam mo yung pagod na yung tao, ano ba talaga? Sino ba talaga may sala? O, ito ngayon, yung damdamin ng taong bayan, tinutugunan namin ngayon at tinutulbukan na natin ang mga bagay-bagay.